like we can't predict Annie's move. Pero malay mo, magamit pa rin natin si Bingo. You should befriend that Bingo. It's like keeping your... Sobrang nag-aalala si Bingo dahil sa pagkabagok ni Lola Nene na agad-agad nilang sinakay sa taxi at giniit pa ng papi niya na sa hospital ng bayan nila dadalhin, pero giniit ni Bingo na dalhin nila sa private hospital. At nag-alala naman si Manching dahil alam niyang mahal doon, pero wala na siyang nagawa nang ipilit ni Bingo dahil alam ng binata na mas maaasikaso ang mamang niya sa private hospital, lalo't alam niyang madaming pila sa public hospital. Sinigurado naman ng mga kaibigan ni Bingo na sila na ang bahala sa bahay nila at magpapadala sila ng mga damit at pagkain nila. Habang inabutan naman ni Aling Cathy ng pampalit si Caroline dahil basang-basa ito na umiiyak ang dalaga nang sabihin niya sa auntie niya na hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil ayaw na niyang makita ang mismong pamilya niya. Giniit naman ni Aling Cathy na palaging bukas ang bahay niya para sa kanya, pero kailangang pag-isipan ni Caroline ang desisyon niya dahil kahit anong gawin niya ay pamilya niya pa rin sila at hindi maganda ang family scandal sa business nila, at pinaliwanag niyang masisira ang meron sa kanila sa kasalukuyan dahil sa nangyari sa nakaraan. Nanindigan naman si Caroline na ang tanging gusto niya ay mabigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng mama niya, na naiintindihan naman ito ng auntie niya. Habang pinaliwanag naman ng doktor ni Lola Nene na may hematoma ang matanda dahil sa trauma, kaya sinabi niyang kailangan niyang magpa-neuro exam at MRI para makita nilang mabuti yung affected area. Pinilit pa ni Lola Nene na sa bahay na lang nila magpapahinga dahil okay na ang pakiramdam niya. Agad naman siyang sinabihan ng doktor niya na hindi pa siya pwedeng umuwi dahil kailangan niyang ma-confine para maobserbahan siya ng maigi, na nagmamakaawa pa ang matanda kila Bingo at Manching na ayaw niyang manatili sa ospital at gusto na niyang umuwi. Pinaliwanag naman ni Bingo na hindi pa pwede, lalo't madami pang check-up ang gagawin nila sa kanya. Sinabihan pa ng matanda ang doktor niya na payag na siyang i-check up siya, pero unahin nila ang mata niya dahil yun ang dahilan na nabagok siya. Pero sinabihan siya ni Manching nang unahin nila ay ang ulo niya. Nag-aalala si Lola Nene na mapamahal sila kung i-confine pa siya, pero sinaad ni Bingo na magpapakonfine siya sa ayaw at gusto niya dahil yun ang kailangan nila. Kaya sinabihan na ni Bingo yung doktor niya na ipapakonfine na nila si Lola Nene. Habang lumabas naman si Irene dahil break time niya, sabay tinext niya ang mama niya kung kumusta na ito, na sakto namang dumating si Snow at sinabi niyang buti na lang ay naabutan niya yung break time ng dalaga dahil plano sana niyang ihatid ang dalaga sa trabaho, pero may nangyari. Sabay tinanong kung anong oras uuwi sa Irene para masundo na niya ang dalaga para sa safety ng baby nila. Galit namang sinabi ni Irene na hindi siya buntis, sabay sinabihan niya ang binata na iwan na lang siyang mag-isa. Sinumbat naman ni Snoop na may mga sinakripisyo siya para mabantayan niya ang dalaga, na mas inuna niyang dumaan doon kaysa pumunta ng hospital. Sinumbat naman ni Irene na madami din siyang isasakripisyo kung sakaling buntis siya, kaya sinabihan siya ni Snoop na mas mahalaga pa rin yung baby kesa sa pera, na mas kinainis na Irene kaya iniwan na niya si Snoop. Habang pinuntahan naman ni Bettina si Sherwin sa opisina niya at tinanong niya kung saan ang lakad niya pagkatapos ng trabaho nila, pero sinaad ni Sherwin na madami siyang bagay na tatapusin. Agad nitong sinabi na pinag-isipan niya yung inoffer sa kanya ni Bettina na agreement nila, at pinaliwanag niyang gusto niyang maging parte ng GLC, na kahit pagkatapos ng term niya as CEO ay kailangan niyang makabili ng shares sa kumpanya nila, na matapang na sinabi ni Bettina na tapos na yung problema ni Sherwin dahil siya mismo ang kukuha ng shares para sa kanya.
Si Bettina mismo ang gagawa ng paraan para mawala sa kanila ang GLC dahil hindi niya alam na iniisahan siya ni Sherwin nang alam niyang papaikutin niya ang lahat ng tao para maging CEO siya ng GLC ay kabaliktaran ang mangyayari at isisisi sa kanya kapag nalaman nila Cindy na galamay ni Annie si Sherwin. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.